Hindi talaga entirely masamang individual itong si Nero na Imu. Pero dahil sa isang napakalaking pagkakamali na korap at nagamit ng isang devil ang kanyang katawan. Isang devil mula sa abyss na nagngangalan na Mu. Ito ang rason kung bakit tuwing magsasalita itong si Imu, palagi niyang binabanggit, nire-regard at ini-introduce ang kanyang sarili hindi sa pangalan na Nero na Imu, hindi Imu, kung hindi Mu. Nakita na natin ito guys ng sobrang dami sa kwento ng One Piece. Palaging Mu ang tinatawag niya sa kanyang sarili. At nangyari ang insidenteng ito ng pag-take over ng devil na si Mu sa katawan ni Nero na Imu nang dahil sa Devil's Fruit. The same concept na nangyari kay Adam at kay Eve. Sa grand reveal ng final villain na si Nero na Imu, nakita din natin doon guys ang panibagong version, panibagong type ng haki na napaka-evil, napaka-ominous ng aura. To the point na maging ang mga inanimate objects, mga puno, mga bahay, mga damo ay nagiging mga devil na rin. Nagkakaroon ng sarili nilang buntot, sarili nilang muka, nagkakaroon ng pakpak. At kasama na din dito ang panibagong sound effects. Kung si Luffy bilang ang Sun God Nika, ang Warrior of Liberation, maririnig natin sa kanyang arrival ang Drums of Liberation. Narinig na natin ito sa anime, pero pagdating dito kay Imu guys, meron din siyang sariling sound effects na makikita natin hindi kapareho nitong kay Luffy. Ito ang counterpart ng Drums of Liberation. Hindi pa natin ito naririnig since kalalabas lang nito sa manga, latest chapter pa lang guys, so medyo matagal-tagal pa bago natin malaman kung ano talaga ang sound nito. Pero kung titingnan natin mabuti ang text, ang dialogues sa mga panel na yon, one of the key difference is that ang tone symbol mula dito sa Drums of Liberation ni Sun God Nika ay color white. Pagdating naman dito kay Nero na Imu na tinatawag natin ang sound effects sa One Piece community na Drums of Oppression, meron itong black na note na para bang ipinapakita dito ni Oda na talagang magkabilang side of the coin ng dalawang ito. Pero saan nga ba nanggaling ang teoryang ito ng isang devil na nagngangalang Mu mula sa abyss ang kumokontrol ngayon dito kay Nero na Imu? Sa latest chapter ay nakita natin na ang source at ang power nitong si Nero na Imu ay ang Devil's Fruit. Hindi Devil Fruit, kung hindi Devil's Fruit with an apostrophe S. Kung babalikan din natin ang mural, ang Harley na ipinakita nitong si Ripley kay Frankie sa Second World, na within the void there was breath. Meaning, para itong indirect representation na merong buhay sa void, sa underworld. Na ngayon, hindi na ito guys nalalayo sa kwento ng One Piece magmula nang mag-appear sa kwento ng mga devils. Magmula nang gamitin itong si Imu ang Domi Reversi na nangangahulugan na kung meron talagang buhay sa abyss, kung may buhay sa underworld, possible na marami talaga dong iba't ibang individuals. At ang pinakaunang devil fruit, ang Devil's Fruit, na ang model Mu ay nakain itong si Nero na Imu. Now, unlike ng ibang mga devil fruits tulad na lamang ng Sun God Nika, ng ibang mga mythical Zoan na makikita naman natin na pwedeng nanggaling talaga sa mythological creatures mula sa Earth, na iiba dito ang version ng Devil's Fruit na ang model ay si Mu. At possible na dahil sa pagkain noon ni Nero na Imu, nag-manifest at nag-appear ang devil na si Mu papunta dito sa surface. And since unlike ng mga devil fruits ng mga will, ng mga namatay na mga creatures, mga beings before, nakukuha lamang ng mga users ng mga makakain nito ang kanilang powers. However, pagdating sa devil's fruit na nakain itong si Nero na Imu, buhay pa si Mu sa underworld. Rason kung bakit after niyang mag-manifest sa surface ng Earth, tinake over nito ang kanyang katawan. That might have been the reason kung bakit naiibang kanyang devil fruit. Hindi normal na devil fruit tulad ng karamihan sa kwento, kung hindi devil's fruit. At hindi lang yun guys, kung papansinin din natin mabuti, kakaiba talaga ang way ng pananalita nitong si Imu. Wala siyang kapareho sa loob ng verse at para bang nagsasalita siya palagi on a third person perspective. There are even theories and discussions na baka hindi daw talaga literal na devil's fruit ang kinain nitong si Imu, kung hindi isang crack lamang
isang nagsisilbing portal para magkaroon ng koneksyon sa gitna ng surface ng Earth at ng Abyss, tulad na lamang ng ginagawa niya sa Dome Reversi. At ang isa sa ini-speculate ng napakaraming mga One Piece fans na pwedeng nagsilbing crack or portal para makuha at magkaroon ng koneksyon sa gitna ni Imu at ng devil na si Mu ay ang grimoire na ginamit niya para kunan ng kung ano-anong mga weapon tulad na lamang ng double barrel na ginamit ni Gunko at ni Imu kontra dito kay Brogy. Pati na rin ang dagger na ginamit niya para tusukin ang kamay nito. Nakita natin doon guys, may kakaibang klase ng aura talaga na ine-emit ang grimoire na yon. And even up till now, never na ulit yun ipinakita sa kwento. No explanation, no whatsoever. Possible na sa pamamagitan ng aklat na ito, sa kagustuhan niyang i-overthrow itong si Joy Boy na alam natin guys na napaka-OP, napakalakas sa kapanahunan niya sa ancient or void century, kinailangan niyang humanap ng source of power. At ito ang naging rason kung bakit na-reach siya nitong si Devil na si Mu. At hindi lang niya inaasahan na eventually matitake over pala nito ang kanyang katawan bilang ang panibagong vessel nito. Ang isa sa napakaraming supporting details na nagpapatunay na possible na mangyari talaga ito sa kwento ay ang nakita nating parabang mga shadow creatures. Ang mga itim na ghost entities na sumasapi sa katawan ng mga ginagamitan ni Imu ng Dome Reversi sa mga Dome Reversed Giants na nakita natin na kapag sinapak sila ni Chopper guys, bumabalik nga sila sa normal. Pero bago yun makumpleto, may umaalis muna at may tumitikal na parabang isang itim na shadow entity mula sa katawan nila na parabang itong factor, itong rason kung bakit nagigis silang mga devils. Which could be the same concept na kung paano kinokontrol ng isang devil itong si Imu. At ang devil na yon ay ang tinutukoy niya palaging si Mu. Pero saan nga ba nanggaling itong si Mu guys? Hindi ko nababanggitin kung anong specific na fiction pero napakaraming kung ano-anong mga kwento, mga games na kung saan may fini-feature na isang devil na nagngangalan na Mu na nagsaserve as a primordial devil para sa verse na yon. And this could be the same na nangyayari dito sa One Piece verse. At siya nga pala guys, ang mga nakikita natin na shadow entities na yon, ang mga black na parabang soul-like creatures na yon na sumasapi sa mga Dome Reverse na mga individuals ay hindi limitado sa mga buhay na nilalang tulad ng mga Elbaf Giants. Kung hindi, maging ang mismong haki nga nitong si Imu ay kayang i-influence ang inanimate objects tulad ng mga puno, mga bahay, at kung ano-ano pang hindi naman buhay na mga bagay na biglang mga devils upon arrival nitong si Imu, which links it to Big Mom. Alam naman natin guys, sa pamamagitan ng Soru no Mi nitong si Big Mom, kaya din niyang mag-create ng panibagong mga entities mula sa mga inanimate objects sa pamamagitan ng pag-insert ng fragment ng soul ng kanyang ability papunta sa mga bagay na yon. Could this be the same concept na ginagawa ni Imu but more superior, or baka isa lang ito sa mga abilities niya? And also guys, kung titingnan yung mabuti ngayon na na-reveal na talaga ang itsura nitong si Imu, hawig na hawig talaga ang mata nila nitong si Mihawk. Ano nga bang koneksyon sa dalawang ito? Blood related? O baka naman magkaiba talaga ang kulay nito paglabas ng official colors? What do you guys think? And since break week pa nga ngayon, pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa napakarami pang mga Nero na Imu theories and analysis habang inaantay natin ang spoilers para sa chapter 1180. Para ma-notify kayo pagkalabas natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.